Alam mo yung feeling pagod ka na magpala. Pero walang humpay yung pagbuhos ng nyebe. At ngayong araw nga na ito ay kinailangan kong lumabas para palahin ang mga snow sa driveway. Kasi kung hindi ko gagawin, walang ibang gagawa neto at talagang matatambakan kami. Hindi ko na siya nagawa kahapon kasi nga may lagnat ang aking junakis kaya medyo nanigas na nga at mahirap nang palahin ang snow. Mukha lang naman talagang magandang tumira dito sa mga malalamig na lugar. Pero syempre, kaakibat nito ay ang mga ganitong klaseng responsibilidad na hindi pwedeng ipagkibit-balikat lang, Neng. Kasi kailangan mong gawin yan. Siguro nga marami ang magsasabing, Diyos ko, papalahin mo lang naman yan. Oh yes po, papalahin lang naman talagang maganda to. Pero halos araw-araw mong gagawin, isipin mo pang may bata na naghihintay sa loob. Hindi ko naman pwedeng isama at siguradong magkakasakit ulit kasi nga napakalakas ng buhos ng snow. Minsan napapaisip nga ako kung gusto ko ba bang tumira dito? Siyempre kasi, ganito nga, di ba, yung mga bagay na ganyan. Siguro tiis-tiis na lang muna kung makakapagtiis pa. Charot. Sa mga hindi nakakaalam, kami lang dalawa ng anak ko dito. At syempre, ang lahat ng gawain ay nakatoka talaga sa akin. Habang syempre yung asawa kong hapon nasa ibang bansa at naghahanap buhay. Ganyan talaga no, iba't ibang bansa, kanya-kanyang responsibilidad. Hindi lang syempre ang pagpapala ng snow ang tinutukoy ko dito, kundi ang pangkalahatang responsibilidad ng mga nanay sa loob at labas ng bahay. So yun, mahirap diba? Lalo na kung mag-isa mong nagpapalaki ng anak. Ganun pa man, magpapasalamat pa rin sa taas at biniyayaan tayo ng napakagandang supling. Though sa akin ay isa lang at okay naman na ako doon. Nawa ay maging mas matatag at malakas pa ang mga nanay na kagaya ko sa bawat araw, bawat hamon ng buhay. Panatilihin maging mabuting tao at walang napapasama sa paggawa ng mabuti. Diba? Diba? Nagdrama na tayo. Kasi wala na ako masabi. Syempre, sana ipahabain pa ni Lord ang ating pasensya sa kahit na anong bagay, sa pagpapalaki ng bata, sa gawaing bahay. Kasi kung sabay-sabay lahat yan, alam na ng mga nanay na ang pasensya natin ay talagang umiikli, hindi ba? 2025 na nga. Sobrang bilis na ang panahon. Sana nga umayon sa ating lahat ang panahon na to, ang taon na to. Kung hindi man, palagi lang magtiwala sa taas, syempre. Wala naman siyang ibibigay na hindi natin kakayanin. At ayan na nga, back to pagpapala session kasi medyo nagdrama na ang lola. Charot. Hindi kasi dito, talagang kailangan mong magpala ng magpala. Halos araw-araw yan, nagpapala ka. Nung nasa Amerika kasi ako, lalaki talaga. Kasi syempre may lalaki sa bahay, kaya sila yung talagang gumagawa neto. But kahit naman nung nandito yung si Hapon, yung asawa kong Hapon, siya pa rin naman yung nagpapala. Hindi niya nga ako mautusan kasi nga syempre meron akong binabantayan na baby. Na syempre kailangan ng 24 oras halos yung mata mo nakatutok sa kanya. Kasi nga, maliit na maliit pa. Minsan nakakapagod din syempre, yung ikaw lang yung magpapala. Syempre si Hapon kahit siguro siya, napagod-pagod din siya sa araw-araw. Isang buwan siyang nagbakasyon at isang buwan din siya nagpapala. Hindi naman siya nagreklamo kasi malaki naman yung katawan nun, kaya-kaya niyang palahin yan. Ako, bukod sa meron na akong hika, at talaga namang matigas ang snow. At syempre, yung kaba ko pa na baka umiiyak na yung baby doon sa loob. Kasi iniwan ko lang talaga siya sandali habang tulog. So, ayan. Nag-take advantage ako na tulog siya. At yan na nga, lumabas ako para magpala. Akala ko mga aabutin lang ako dito ng 10 minutes. Pero hindi pala. Mahigit
Parang 20 minutes ako dyan. Kaya nung pagbalik ko sa loob, talagang gising na yung anak ko at Diyos ko po, nasa laundry room na tumiiyak. Kasi madalas pag pinapatulog ko siyang ganyan, iniiwan kong tulog. Nandoon lang ako sa laundry room, gumagawa naman ako ng mga labada. But this time, talagang lumabas ako para palahin nga lahat ng nanigas na niebe kasi aalis sana kami kanina at hindi rin nga natuloy dahil talagang walang tigil ang buhos ng snow, walang tigil. So, hopefully, tomorrow, makaalis nga kami kasi nga kailangan na ng mga gulay, gano'n. Well, tignan na lang natin. Masyado nang napahaba ang chika ko, ang voice over ko. Kaya, I don't know kung papanoorin ninyo to. At kung panoorin man ninyo, maraming salamat. At ako nga si Vanessa at nag-iiwan ng magandang buhay sa ating lahat. Sana ay patuloy lang kayo sa pagsubaybay sa munti kong channel. O syempre, nag-uumpisa pa lang ang inyong lingkod. Ayan, hanggang sa muli. Thank you ulit. Bye! Mwah! Alam mo yung pagod ka na magpala.